Magandang araw. Ako po si Mark Lester Liraga at ito po ang aking daily devotion. Paano mag-aral ng theology? Na tinalakay po ni Pastor Russell Ocampo sa 365 Daily Devotion. Ang Bible verse po yung araw ay galing sa Ephesians chapter 1 verse 4 to 5, King James Version. Sabi po ay, according as He hath chosen us in Him before the foundation of the world, that we should be holy and without blame before Him in love, having predestinated us unto the adoption of children by Jesus Christ to Himself, according to the good pleasure of His will. Napakalalim ng salitang ito, lalo na pag pinag-uusapan ng predestination, at kapag narinig natin yan, madalas sumusulpot agad ng dalawang malaking panig sa theology, ang Arminianism at Calvinism. Ang concept ngayong araw is tungkol sa Arminianism versus Calvinism. Ang Arminianism ay naniniwala na ang predestination ay nakabase sa foreknowledge ni God. Ibig sabihin, alam niya na kung sino ang pipili kay Kristo ng kusa at dahil doon, sila ang pinili. Dito, binibigyan din ng free will ng tao. Hindi tayo kinokontrol ni Lord, kundi binibigyan niya tayo ng kalayaan para manampalataya. Samantala naman, ang Calvinism ay nagtuturo na ang predestination ay based hindi sa anong gagawin ng tao, kundi sa sovereign will ni God. Pinili niya ang mga maliligtas before pa man tayo isinilang, hindi dahil sa alam niya pipiliin natin siya, kundi dahil ito ang kanyang kalooban at kagustuhan. Lahat ay ayon sa kanyang grasya. Ngayon, sa gitna ng ganitong theological tension, tanong natin sa ating sarili, paano nga dapat mag-aral ng theology? Lalo na kung ganito kahirap at malalim ang mga topic. May tatlong main points tayong dapat tandaan. First is, study theology with humility. Kapag pinag-aaral natin ng mga malalim na doktrina tulad ng predestination, dapat nating aminin sa sarili natin na hindi natin agad-agad maunawaan ang lahat. Oo, may utak tayo, may tanong tayo, at gusto nating maintindihan, but theology is not just an intellectual pursuit. Hindi ito parang quiz na kailangan sagutan ng tama. Ang theology ay pag-aaral ng Diyos, at ang Diyos ay mas malalim, mas dakila, at mas mataas sa ating kakayahang maunawaan siya ng buo. Ang second is study theology alongside fellow believers. Hindi natin kailangan aralin itong mag-isa. Totoo, may personal devotion time tayo, pero may halaga rin ang pakikinig sa iba, ang pagkatanong sa pastor, sa leaders, at fellow Christians. Kapag may kausap ka, mas napapalawak ang perspective mo. Maaaring may nakita siya sa verse na hindi mo napansin. Kaya, mahalaga meron kang spiritual community na we grow together. Ang last is, study theology viewing the Bible as supreme. Ito ang pinaka-importante sa dami ng mga libro, videos, articles at opinion ng iba't ibang scholars. Balik at balik tayo sa Bible. Hindi lahat ng theological frameworks ay pantay-pantay. Dapat ang final authority natin ay ang salita ng Diyos. Kaya kapag narinig natin ang teachings ng Calvinism or Arminianism, wag lang natin tanggapin agad o tanggihan agad. Saliksikin natin ang scriptures kung alin ang pinakaayon sa kabuuan ng Biblia. Yun lamang po.